puso ko ngayon umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Puso ko ngayon'y umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. You are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Ang puso ko ngayon umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Puso ko ngayon'y umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong Ayan, good morning po sa ating lahat. Morning po. Ayan, pwede ko po ba kayo anyayahang tumayo? And alam niyo po
po ang Panginoon ay naging sapat at tapat po ng isang buong linggo. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ang Lord natin ay napakabuti at never nagkulang ang ating Diyos. And right now, the only way we can give back to the Lord is through praising and singing songs sa ating Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpak at mataas na palakpak ang ating Diyos? Hallelujah, Lord! You are good, Panginoon, at ang ikaw ay sapat na at higit pa, O Diyos. We worship you, O God. Hallelujah, Lord! Ating ipalakpak po ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Well, let us lift our voices to the Lord. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with a sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on, declare this to the Lord. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. Great is your love and justice, God. You used the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Come on, declare this to the Lord. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Come on, lift your voice. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Yes, Lord, your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Lord, I sing your grace is enough.
sing, and make music. Yes, Lord. With the heavens we will sing, sing, sing. And praises to you, Grateful Lord. that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one. We're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one. You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one. We're living for. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name. On declare. Sing, 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 and make music sing your with the praises to the heavens. Lord. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. We will continue to lift our voices to you, O God, because you are worthy of all the praises, Panginoon. Indeed, O God, that you are our source, our strength, Panginoon. Because of your goodness, O God, we are still standing, O Jesus.
your love and favor. I don't know where I will be. I don't know what I would do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I would be. I don't know what I would do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you, Lord. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful.
will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, overall. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Indeed, O God, that you are great. You are good, Panginoon. That's why we are here singing your goodness, O God. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. And all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me, oh Lord. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness, Lord. Your goodness
no one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise no one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Come on, let us give the Lord the biggest clap. Hallelujah, Lord. Hallelujah to your name, O God. We praise your name, O Lord. Kami nagpupuri ng isang Diyos na buhay, isang Diyos na nagtagumpay, Panginoon. And Lord, we, your children, O God, we praise your name. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, for you are good. For your grace is enough, Lord. Kailanman ay hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. And Lord, that's the reason why we're still standing today, Panginoon. Singing, dancing, O God, and praising your name, Panginoon. All creatures will praise and bow down because you are worthy of it all, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, for you are good, for you are alive, Panginoon, and we adore you, O God. We praise your name, Panginoon. Sa iyo namin tinataas lahat ng papuri, pagsamba, Panginoon, at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Praise God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Magpalain po kayo. Muli tinatawagan ko po ang mga ushers po natin na magbibigay po, magdidistribute po ng ating communion. Forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were content, and I'm alive and well. The Spirit is within me because you died and rose again. Forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were content, and I'm alive and well. Your Spirit is within me because you died, rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, 'cause it's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm
I'm accepted. You are content, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, 'cause it's my choice to honor you in all I do. I honor you. You are my King, Jesus. You are my King. You are my King, Jesus. You are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my choice to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Mga kapatid, as we take our Holy Communion this morning, may we remember what the Lord Jesus Christ did on the cross of the Calvary. Siya po ay namatay, hindi lang po para sa kasalanan ng iba, kung hindi para sa kasalanan po nating lahat. Ang mga tao pong nagkakasala ay inaanyayahan po ng Panginoon maging parte ng communion na ito, sapagkat ito po ang dahilan kung bakit po siya pumunta. Ito po ang dahilan kung bakit bumaba ang Diyos sa lupa, upang tayo po ay linisin at alisin po ang ating mga kasalanan. As we take this communion, mga kapatid, ay atin pong alalahanin ang bigat na pinasan at dinala ng ating Panginoon sa Kostang Kalbaryo. Lahat po ng ating pagkakasala, past, present, and future, ay maaari pong mapatawad ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. That's why this is very, very important that we take, no, lagi pong pinapaalalahanan. Actually, sabi po sa salita ng Diyos, do it as often as you could. Palagi po nating aalalahanin. Kasi sometimes we tend to forget what the Lord Jesus did on the cross. But here again, monthly tayo po nagsaselebrate ng ating communion. It's not something na ikalulungkot natin. No? Kung ang Panginoon po natin ay nanatiling patay, malungkot talaga. Pero hindi po. Ang Panginoon po natin ay nabuhay po after 3 days, symbolizing the power of His blood, the power of His resurrection. Kaya po tayo nandito ngayon. Kasi kung hindi ho nabuhay ang Panginoon, wala ho tayong communion, wala kasing ipagpapatuloy. But the fact that we are still celebrating it today, no, hanggang ngayon po, more than 2,000 years ago, ito po ay patunay po na ang Panginoon po ay nabuhay na mga muli at tayo po ay binigyan ng pag-asa. No? So, let me read from 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. Ito po ay yung gabi pong ang Panginoon po ay hinuli. No? It's reminding us, sabi po ni Apostle Paul, "For I received from the Lord that which I also delivered to you,
that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." As we take our bread, alalahanin po natin na katawan ni Kristo ay nabayubay sa krus, na nasaktan po siya, pero He endured it. Why? Because He loves you and me. Sige po, kainin po natin ang ating mga tinapay, simbolo po ng katawan ni Kristo. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Sabay-sabay po natin inamin ang Diyos, simbolo po ng dugo ni Kristo. Nalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa New Covenant. Panibagong tipan, Panginoon, na kung saan ay sinasabi niyo na kami po, Panginoon, ay niligtas sa pamamagitan ng inyong grasya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil hindi po kami karapat-dapat. Kami po ay mga makasalanan, kami po ay maraming mga pagkakamali. Bagamat ganon, Panginoon, ay kayo po ay bumaba sa lupa upang ibigay ang inyong buhay para sa amin, Panginoon. Nabayubay sa krus, namatay, ngunit pagkatapos ng 3 araw, kayo po ay nabuhay na muli. Simbolo, Panginoon, ng kapangyarihan po na meron po kayo, na taglay po ninyo. At maraming salamat, Lord, ngayong araw na ito ay naalala po namin, Panginoon, ang communion na ito, sapagkat dinideklara po namin na iisa po kami sa inyo. Kami po ay taga-sunod ninyo, Panginoon, at tinatanggap po namin, Panginoon, ang bagong tipan na inilaan nyo para sa amin. Salamat, Panginoon, dahil hindi po kayo nagdalawang isip, Lord, na ibigay ang inyong buhay para sa makasalanang katulad namin, Panginoon. And thank you, Lord, for reminding us that we should live this life, Lord God, for you alone. Maraming salamat, O Diyos. Kayo po ang maitaas, mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you. Puso ko ngayon umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May siya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan. Kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan. Blessing po, kaya since we freely received it, we are freely giving it po, no? At salamat po sa tiwala nyo sa amin ng mga teachers. And later po, meron tayong orientation. Sa mga nakapag-register po, meron na po kaming database nyo po. So kung sino lang po yung nakapag-register for the past few Sundays sa ating music training po, ay kayo lamang po yung imimit ko mamaya sa ating orientation doon po sa ating Faith Kids Room.
So, since hindi pa kayo halos nakakadalaw, doon lang po, 1 level up lang po tayo. Tingin po kayo sa likod sa mga nag-register po para hindi po kayo maligaw mamaya. So, doon po tayo magmi-meeting right after the service po. So, again, thank you po ulit sa pag-register sa ating music training and we are looking forward in serving the Lord with you po. So, again, right after the service po, akyat na po tayo kagad do para sa ating orientation. Thank you po. Sa bawat isa, walang sumagot. Good morning! Ayan, good morning. Hello po. Kay Sir, nakita ko muli si Sir. Welcome po. Welcome po ulit. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Sir JR. Ayan, Sir JR. Ayan po. Bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, meron lamang po few announcements no, sa ating database po. Ayan po, nakikita po natin sa screen. Ayan, pa-fill up na lang po. Ito po yung mga basic informations po natin. May QR code po dyan. Ayan, pwede nyo pong i-scan. Ayan. Then, another announcement po. Ang ating water baptism po. Ayan, sino po? Kung nasa heart nyo po, no, na isa po ito sa pagsunod sa ating Panginoon, water baptism po. Kailan po ito? Ayan, March 3. Ang orientation po, ang orientation po ng water baptism, March 29. And ang mismong water baptism po is March 3. Ayan. Ay, April 3. Ayan. Kung saan po ito, i-announce na lamang po. Ayan. Dako po tayo sa tithes and offering. Ayan. Sino pong Huwag na po magtaas ng kamay. Dahil alam nyo po, nung si PR po is nagpipreach dito about loto, yan, nangingiti po ako eh. Bakit? Kasi po ako mismo, tumataya po ako sa loto. Estudyante pa lamang po ako. Inutusan na po ako ng tatay ko. Inutusan na po ako ng tatay ko tumuya ng loto. Eh, bawal po ang estudyante sa pagtaya ng loto. Eh, siyempre, hinubad ko pa yung bag ko para tumaya. Ayan. May tawag po yung pastor namin dati. Alam niyo po kung ano yon? Mananampalataya. Ayan, mananampalataya ng loto. Meron po kaming alagang numbers. Yan. Sino pa yung may mga alagang numbers dito dati? No? We hope na hindi na ngayon kasi we believe na binago na tayo ng Lord. Amen? Amen. Ayan. Alam po natin, yung pagtaya ng loto is nagpapakita lang ng kawalan ng pagtiwala sa Lord. Bakit? Bakit? Kasi, ba't tayo tataya kung dinideclare natin sa buhay natin na siya ay sapat? Sapa. Bakit tayo tataya kung alam natin sa Lord na siya ang ating provider? Bakit tayo tataya kung alam natin matutugunan ng Lord ang lahat ng ating pangailangan? No? Take note mga kapatid, hindi lang pangailangan, pati ang ating mga gusto. Amen? Ayan. Sabi pa, pag ako sinuwerte, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganyan. Bibigyan ko kayo ng tagi-1 milyon. No? Tagi-1 milyon. Hiyabang pa no? No? Hindi tayo naniniwala sa swerte, mga kapatid. Bakit? Bakit ulit? Dahil ang swerte, paminsan-minsan lang nangyayari. Tama? Pero ang biyaya ng Lord, andyan araw-araw. Amen? Hindi niya tayo pinabayaan. Hindi siya nagkulang. No? Sabi nga sa awitin, yung praise na inawit natin yung Tagalog, ikaw ang aming pastol, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa. Amen. Isa pa, yung inawit natin kanina, kahit kailan, hindi ka nagkulang, biyaya mo sa amin
laging laan. Sabi dun sa inawit natin kanina, your grace is enough. Amen? Sa pa, dagdag, your provision is enough. Your mercy is enough. Your blessings is enough. Your love is enough. Sabi sa Malaki 3:10, mga kapatid, ibigay natin yung nararapat para sa Lord, yung ikasampung bahagi. Ano lang ba yun? Para dun sa itinira ng Lord na 90%, no? Para sa atin. Sabi dun, subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Nakikita ng Lord kung gaano tayo ka-faithful sa maliit na bagay. No? Amen. Sige po, let's give our tithes ng may ngiti sa ating mga labi at hindi napipilitan lamang. Panginoon, at higit pa sa aming buhay, Panginoon. Lord, ito pa lamang, Panginoon, ay pinagkakatiwalaan niyo po kami, Panginoon, sa maliit, Panginoon. What more pa po, Panginoon, yung dadaang blessings, Panginoon, sa amin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na yung puso namin, Panginoon, ay nakaredy, Panginoon, sa biyaya na iyon, Panginoon. We bless you, Panginoon. At sa iyo lamang po namin tinataas, Panginoon, lahat ng papuri at pagsamba, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sabi niyo yung mga asawa niyo, good morning, mahal, yan. Sa mga magkakapatid, sa mga magkakaibigan, magandang araw po sa inyo. Amen? So, kamusta po ang lahat? Nakatulog ho ba kayo? Nakatulog ho ba kayo ng mahimbing? Praise God, ano po? To be honest, ako po, gusto ko matulog, kaya lang nakantabay ako sa news, ano? So, most probably by this time, most of us are already aware doon po sa ating kinakaharap ngayon globally, ano? Yung US, Iran, and Israel war ay nagsimula na po. And it's something that we should be aware of. Diba ho? Kasi involved po ang Israel. We know that Israel is our timeline sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon. When all the nations will go against Israel, alam na po natin na malapit na po ang pababalik ng ating Panginoon. But the US and Israel waging war sa Iran po ay isa hong, syempre, hindi man, malayo man ho sila, we are still affected. Tama ho ba? Ako po, affected po ako. Why? Because, nobody wants to be in war. Nobody wants to have a war. Lahat po, tayo, sino ho gusto ng giyera? Wala ho, di ba? But, alam niyo po kung bakit? Kasi po, lahat po tayo talo. Pag may giyera, lahat tayo talo. Kaya nasa ibang bansa man yan o saan, lahat po tayo apektado po dyan. Yung peace, yung mga bagay-bagay, mga, affected po tayo. And I know that you would agree with me with that. People suffer the consequences and impact of war. So, kanina po nung nagbabasa po, I'm not sure if parang may progress na ata or kung ano man yung nangyari. Dinideny naman ng kabilang news. So, talagang kailangan maging mapagmatsyag po tayo at maging mapanalangin sa Panginoon na hindi po tayo naapektuhan.
No? So, ano-ano po ba yung mga posibleng maging impact nito sa atin, sa buhay po natin? No? Pwede hong immediate danger. No? Yung mga kapatiran po natin, mga OFW po, nakasama po natin in Israel, there are about 30,000 Filipinos. Diba po? May sino dito may kamag-anak sa Israel? Ayan, so 30,000 po ang mga Filipinos doon, more or less. And sa Iran po, meron pong 1,000 Filipinos. So hindi po natin may pagkakait. Siyempre na inaalala din po natin ang mga kapwa Pilipino po natin dyan. No? Ano pa hong pwedeng maging effect nito? OFWs, yung mga employments. No, 'di ba? Dahil may gera, ganito, ganyan. No, marami pong negative effect ang war. Ano pa po yung mga US bases, no? Meron pong high risk na targetin po ng mga kaaway nila. And sa Pilipinas po, ilan po ang US bases? Yung EDCA sites, kung aware po kayo, meron po yata tayong Siyam. Dati 7, ngayon Siyam na. So hindi ko naman sinasabi na atakihin tayo, but you know, when war comes, talagang kung kalaban ng US, 'di ba? Katulad doon ng mga nasa Gulf nations, 'di ba? Inatake po ng Iran yung mga kapwa po nila Arab nations, no? Inatake po nila yung Bahrain, inatake po nila yung UAE, and nagkakaroon po ng tension talaga sa Middle East. And ang pinaka-impact po sa atin ngayon sa Pilipinas, of course, is yung pagtaas po ng oil. No, higher fuel cost. Ibig sabihin, mas mataas po yung gasolina, mas tataas po yung transportation fee ng mga gulay. For example, galing po ng Benguet, mga seafoods, galing po sa coastal areas. And kasabay po nun, or kasunod po nun, ay pagtaas din po ng bilihin ng mga groceries and stuff. So, hindi po natin pwede sabihin, malayo naman yung war eh. Hindi naman ako apektado. But we are affected really. And we have to pray about it. Although the Bible is saying na sa huling panahon ay magkakaroon po ng ganyan. Kaya nga po, we have to be prepared. Given this, mga kapatid, kailangan po yung pananampalataya po natin sa Panginoon ay matindi po ang kapit. Amen po ba doon? Amen. So, ang atin pong pag-uusapan po ngayon or ang ating new series po for this month of March is The Source. Ayan, The Source. Yun po yung ating, The Source. And ito pong The Source na ito, mga kapatid, ay dito natin mapapatunayan na kahit ano yung mangyari sa ating mundo, kung alam po natin kung saan nagmumula or kanino nagmumula yung biyaya na natatanggap po natin, katulad doon ni Kuya Amil kanina, hindi ho tayo nakaasa sa ibang mga tao. Hindi ho tayo nakaasa sa kung ano yung pinagkukuhanan natin kung hindi alam natin kung kanino at sino po ang ating source. Amen po ba doon? Ganun po kahalaga. Kaya kapag dumating man ang unos sa ating mga buhay, pag naapektuhan man tayo ng war, no, ng mga ibang bansa or tayo man mismo, if we have the knowledge and faith in our Lord Jesus Christ, in our God above, na siya po ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay, ay hindi po tayo magkakaroon po ng, magkakaroon ng anxiety, hindi po tayo magkakaroon po ng worry sa ating buhay. Amen po ba doon? Pero hindi po nagtatapos doon because we have to have wisdom din. Kailangan maging wisdom tayo. Kailangan meron po tayong iniimpok. Katulad ho ng mga, sabi ho sa Bible, katulad ho ng mga langgam na nag-iimpok po sila para pag dumating po ang panahon ng unos, ng bagyo, taggutom, meron po silang huhugot-hugutin. And ganun din po sa atin. Pag may itanim, merong aanihin. Pag yung kapitbahay may tinanim, meron tayong hihingiin. But bilang mga Kristiyano po, mga kapatid, tayo po ay ini-encourage po ng Panginoon maging wise. Of course, sa atin pong financial aspect. Hindi lang po sa financial, emotional, spiritual, yung mental, na hindi po tayo basta-basta
nadudurog. Hindi po tayo basta-basta naapektuhan katulad nung shinare po nung speaker last Sunday po sa Pasig. During times of calamity, tayo pong mga Kristiyano ang dapat nangunguna. Tayo pong mga Kristiyano ang dapat nangingibabaw at nag-i-encourage sa mga tao. Amen po ba doon? Kaya kailangan po lagi po tayong maging handa. So ito po yung ating title for today. Pinabatan ko po siya according po sa ating series, The Source. Sino ba ang source natin? Okay? So meron po akong ipapakitang question sa inyo. No? Tignan nyo po kung ano po yung epekto or paano nyo po ito mai-interpret sa sarili nyo po. Ito po yung question. Okay? Sabi po dyan, actually hindi po siya question, it's a statement. Sabi po dyan, God is our source. Basahin nga po natin, 1, 2, 3, go. God is our source. Everything else that we have is our resources. Okay? So magkaiba po yung source, magkaiba po ang resources. No? Okay na, Paul? Okay na, baka maiyak ako sa music natin. Thank you so much. Okay, so God is our source. Everything else that we have is our resources. And ang pinanggagalingan po, or pag sinabi po nating source, ito po yung source of origin, saan po nanggagaling. And pag sinabi naman pong resources, ito po yung kung saan po, ano po yung nakukuha po natin. Okay, malinaw po ba yun? So source is saan nanggagaling or kanino nanggagaling. And resources naman po, ito po yung nakukuha po natin. Okay? So, maaring example po nito ay yung dam. Yan po ang ating source of water na kung saan po ang atin naman pong resources ay yung ating mga water utilities na companies like Manila Waters, Maynilad, ayan. So sila po yung nagdi-distribute. Yun po ang ating resources. But our source is yung ating mga dam. Doon po tayo kumukuha ng ating tubig. So iyon po ang isang example nun na kung saan makita po natin na meron pong pinagkukuhanan. Kasi kung wala pong tubig sa dam, wala rin pong lalabas sa ating mga gripo. No? For example, sino ho ang may balon pa sa panahon ngayon? Balon? Wala na? Wala na sa syudad, ano? Yung nag-iigib sa ilog, meron pa ba? Wala na. Okay. So, ibig sabihin, meron pong source at meron din po tayong tinatawag na resources. Isa pa pong example is yung forest. No? Ang forest po ay yung ating source. Ano po yung mga resources na nakukuha po natin sa forest? Yung ating mga panggatong, no? Yung mga timber, yung ating mga trees na nagiging papel, yung ating mga, marami po tayong pwedeng makuha doon. So, the forest is our source and yung resources po na nakukuha natin doon ay yung mga food products, no? Mga wood products and minerals, no? Kaya nga po nagbubungkal po yung mga ng gold, ng mga copper, ng mga ganyan po. So in our lives, mga kapatid, si God ang ating source, no? In our life, God is our source, and whatever we have now, kung ano po yung meron po tayo ngayon, is yung ating mga resources. Amen po ba? So pag tinanggal natin yung source natin, wala rin tayong makukuha sa resource natin. We have to acknowledge that God is our source. And yung ating mga resources, maaaring yan po ay trabaho. Sino ang sumahod kahapon? Mga taga-kinsenas katapusan. Sino ho ang may mga businesses dito? Sa mga estudyante, ang inyo pong resources na pinagkukuha na ay yung mga magulang po ninyo. No? Pero yung mga magulang po ninyo ay nagtatrabaho din at yung trabaho na yun ay ang Diyos po ang nagbigay sa atin. No? Yung may mga racket, sino may mga racket dyan? Yun po ay tinatawag po nating resources. And we have to acknowledge na hindi po yun yung source natin talaga. Because God is the one who gave us our talents, our abilities, our minds, our bodies.
That's why we can say that God is our source. Kaya po pag alam po natin kung kanino po nang gagaling yung lahat ng natatanggap po nating biyaya, yung buhay na meron tayo, hindi po tayo magangamba. Naalala niyo po yung last week na shinare ko sa inyo, yung sa parental po namin ng ESL stand, di ba? Umasa ako na, nag-compute na ako, makakakuha kami ng 18,000 sana. Pero binalik po kaagad. Tama ho ba? So, nung sinabi niya, babalik na namin, hindi na tuloy yung pag-rent namin. So, ang binayaran na lang po sa amin, 6,000. Praise God pa rin, di ba ho? Grabe po ang biyaya ng Panginoon dahil yung business na po namin yon ay nagsimula po nung kami po ay kinasal ni Pastora Apple. That's like 2013 kami kinasal. 2013. So, ilang years na rin po yon. So, 13 years na naming... dati po, nung kalakasan po nung isang business namin, pinamimigay ko na po yon yung business na yun, na ESL stand. Kayo na, ano. Kaya lang po, hindi po inalaw ng Panginoon dahil yun pala ang ginamit niya. Even in the pandemic season, may mga nanghihiram pa rin. Sabi ko, wow, thank you Lord sa iyong biyaya. Bagamat ganun po yung nangyari, ay hindi po namin nakuha yung project na yun at binalik na kaagad. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon kasi meron pong isa pong organization na actually it's a church na nagpagawa po ng kanilang logo. So alam niyo po, just to share the testimony of how good God is, sabi ko kay Lord, Lord, ito pong gagawin kong ito ay offering ko po sa inyo. Ibig sabihin, love po yun, out of love, na okay lang kahit, actually hindi ko na po sila sasabihan na, may LO, hindi na po. Kasi yun po ay ginagawa ko dahil sa pag-ibig ko sa Panginoon. Ibig sabihin, ino-offer ko siya, ito yung form of worship ko kasi tinawag niyo ako dito, hayaan niyo maging blessing ako dun sa church na yon. So what happened, alam niyo naman po, di ba, sabi ko nga, mayroon kaming bayarin dun sa mga tuitions, ano. Alam niyo po, habang ginagawa ko po yun, meron pong tumawag po sa akin at nagpadala po siya ng pambayad doon sa aming kailangan. Ano po yun, out of nowhere, nag-PM sa akin, and then bigla akong nagpadala ng pangangailangan. Sabi ko, Lord, you are the source. Hindi po yung aming business resources lang yan, but God can use any resources sa atin para tayo po ay matugunan yung ating pangangailangan. Amen po ba doon? And hindi lang po yun. So, praise God na bayaran po namin yung mga ano. And then, dumating po yung last week. Nagtatanong po yung church na yun, Pastor, meron ba kayong bank account? Sabi kong ganon. So, sabi ko, hindi, kasi alam ko na bibigyan ako. Kumbaga, hindi, ano po yun? Service ko po sa Panginoon. Okay po, sige po. So, dumating po yung Monday, nagkita-kita po kami kasi po meron pong mga pastors conference dito sa Marikina. May inabot po siyang sobre sa akin. Pastor, paki-acknowledge na lang po, ganyan. So, nagulat po kami doon sa blessing na binigay ng Panginoon during that time. Hindi ko na po sasabihin yung price, pero hindi po namin in-expect na yun po yung ibibigay po sa amin. Praise God po. 500,000. Hindi, joke. Mapapawaw ka na lang. hindi, joke lang po yun. Hindi naman po ganun kalaki. Pero ibig ko po sabihin, it's more than what we expected. Kasi binayaran na ng Panginoon yung bayarin namin di ba? Pero ito may bonus. It's because I believe that God honored when I obeyed Him and I offered something to Him, And the Lord will bless the church kasi nagplant po sila ng seed. So, we have to understand, mga kapatid, na yung minsan pinanghahawakan natin na resources na pinagkukunan natin, pwedeng mawala Pwedeng isang saglit, biglang, di ba, mawala or bigla kang alisin sa trabaho or biglang mawalan ng supply. But if we know who is our source, then alam po natin, magkakaroon po tayo ng
kapanatagan ng loob. Amen po ba doon? Amen. So God is our source. And bago po tayo tumuloy sa ating pag-uusapan, ay tayo po muna ay dumulog sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil kayo po ang nagbigay ng lahat ng bagay, unang-una ng aming mga buhay. Lahat po ng material na nakakuha po namin sa mundong ito ay temporary lamang. At we acknowledge, Lord, that you are the one who will give us what we need. And may mga bonuses pa, Panginoon. Hindi lang po, Panginoon, pera ang pinag-uusapan, but there are things that money can't buy, like happiness, yung joy po namin, yung aming peace sa aming mga buhay, yung salvation, kaligtasan na nagmumula, napakarami po, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Kaya panalangin po namin, O Diyos, sa umagang ito ay maitanim po sa aming isipan at puso na kayo po ang source ng lahat ng bagay. Kayo po ang source ng buhay. Kayo po ang source ng peace. Kayo po ang source ng mga blessing, financial blessings po namin. Kaya hayaan niyo, Lord, na sa inyo po kami lumapit at magtiwala sapagkat sa inyo po nanggagaling itong mga bagay na ito, Panginoon. Thank you, Lord, for being our source. Kasi kayo ang Diyos na hindi po nakapikit ang mata, hindi po kayo tumatalikod sa amin upang kami po ay baliwalain. Pagkos nakikita nyo ang aming sitwasyon, Panginoon, nakikita nyo ang laman ng aming isipan at mga puso, Panginoon. Madakila po kayo, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayong umaga pong ito ay ilalaan po natin yung ating oras at panahon sa isa pong storya sa Bible na kung saan po ipinapakita na ang Panginoon po ang tunay na source of everything sa taong ito. And upon meeting Jesus, nung nakilala niya po at na-meet niya po ang ating Panginoon, ay nagkaroon po siya ng matinding transformation sa kanyang buhay. And I'm talking about Peter or Simon Peter. Okay? Simon Pedro sa Tagalog po. Okay, so Luke chapter 5 verse 1 to 11. Diyan po tayo iikot. At tignan po natin yung unang beses po na tinawag ng Diyos si Pedro. And makita po natin yan, Luke chapter 5 verses 1 to 11. So it was, as the multitude pressed about him to hear the word of God. Marami po ang nakikinig kay Jesus. Sobrang dami po kasi nagpapagaling na po siya so that he stood by the lake of Gennesaret, or other term for it is the Sea of Galilee, and saw two boats standing by the lake. May nakatenga doon na dalawang boat. But the fishermen had gone from them and were washing their nets. Naghuhugas po yung mga fishermen, sila Pedro, ng kanila pong mga nets. Then he got into one of those boats, which was Simon's, kay Pedro, and asked him to put a little from the land. So layo-layo ng konti. And he sat down and taught the multitudes from the boat. Bakit kaya? Ba't kaya pinalayo ni Jesus pa yung bangka? Diba? Ang dami nang tao, tapos pwede naman siya magsalita doon, magturo doon, pero ang daming tao. Now, nung pinag-aaralan ko po ito, marahil kapag siya po ay nasa tubig, yung mga tao po nakatingin lang sa kanya at wala pong mga kumusyon. Kasi kapag nga naman, di ba, napunta na ba kayo sa mataong lugar? Tapos parang, ang hirap pong magsalita, ang hirap mag-share, di ba? Kasi nga, ang dami pong mga tao. But kapag ikaw ay lumayo at hindi basta-basta makakapunta yung mga tao, di ba, merong focus. So, kaya yun po yung reason dyan na nakita ko, is that so that makapagturo po siya ng maayos. In verse 4, when he had stopped speaking, nung tapos na po siya na magturo, sabi ni Jesus kay Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Ibaba mo, iladlad mo yung net. In verse 5, sumagot po si Simon Pedro at sabi niya, Master, we have toiled. Nang-isda po kami all night and caught nothing. Nevertheless,
At your word, I will let down the net. So verse 6, and when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So ibig sabihin, ito pong nahuli po nila, net was breaking, sobrang dami. No, yung net po nila ay bumibigay na po. Verse 7, so they signaled to the partners in the other boat to come and help them. Oh, tulong! And they came and filled the boats, both boats, so that they began to sink. Bago ho lumubog ang barko, no, or ang bangka, the more ho na bumibigat ho ang bangka o ang barko, the more po na tumataas po yung pressure po niya. Ang tawag po yata doon is buoyancy, yung mga ano dyan, ano. So, the more po na bumibigat, the more po na may pressure po na itulak pataas po yung bangka. So, dito po sa ano po nila, and meron po yun na pag sobrang bigat na po, papasok po yung tubig, dun po nagkakaroon po ng paglubog ng bangka or barko. Dito po sa case po nila, Pedro, sobrang bigat. Sobrang dami na po ng huli po nila to the point, sabi po dyan, that they began to sink. No? So when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." No? Kita po natin dyan, when Simon Peter saw the miracle, then he worshiped, he asked for the forgiveness probably, and pinapalayo niya ang Panginoon. Lord, I am a sinful man. Na-recognize niya na ang Panginoon ay Diyos po natin. Verse 9 and verse 11, for he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. Verse 10, and so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will catch men." Kamatakot. Ngayon, ikaw ay manghuhuli na ng mga tao. So when they had brought their boats to the land, they forsook all and follow him. Iniwan po nila. So, hindi naman nila iniwan yung isda. Probably, ibinili nila. Pero, ibig ko po sabihin, they started to obey. They started to follow Jesus. What can we learn from the story that we have read? Unang-una po, kailangan po nating maintindihan na si Pedro po ay isa pong professional na mangingisda. Ano po trabaho ni Pedro? Fisherman. And dumating po yung araw na yon na buong magdamag po silang ng isda, maski isa, wala silang nakuha. Diba? Maski man lang makakuha ng alimasag o kung ano man, diba? By the way, ang Sea of Galilee po is a tabang. And yung mga isda po dyan, mga tilapia, ganyan. So, magdamag, ganyan, nang isda sila, walang huli, kahit isa. Alam niyo po, we have to understand kung sino po si Pedro during that time. Probably, the study suggests that Peter was likely 20s to 30 years old during that time. And pag 20 to 30 years old, ito po dito natin makikita yung peak ng kanila pong profession, kalakasan po. Di ba? Yung pag humatak ka ng mga ano. Hindi katulad ngayon, pag medyo ano ka na, gumagano na tayo, di ba? Parang hirap na. Pero ito sila Pedro, kalakasan po nila during that time. No? And makikita po natin yan na yung age range niya. Kasi po, sinabi po sa Exodus 30, hindi ko na po flinash dyan, meron po silang rule sa mga Jewish, sa mga Jew, na kapag ikaw ay 20 years old pataas na, dapat ka nang magbigay ng tax. No? So, fast forward, Matthew chapter 17, hindi ko na rin po nilagay dyan, ikukwento ko na lang po, na kung saan po si Jesus po ay nagpabingwit kay Pedro ng isda. At sabi niya, yung unang mahuhuli mo doon
ay may makukuha kang gold coin at yung makukuha mong yon ay ibayad mo sa tax nating dalawa. So ibig sabihin, si Pedro po ay nagbigay ng tax, Jesus nagbigay ng tax. Ibig sabihin po, Peter was about 20 years old and above during that time. Ano pa? Ano makukuha natin dito sa story natin? Peter has already a family. May asawa po si Pedro. So, in Matthew chapter 8, verse 14, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya ron ang biyanan nito. Pag may biyanan ka, may asawa ka. Tama ho ba? Nakakatay at nilalagnat. So, ang ginawa po ni Jesus, pinagaling po niya yung biyanan niya and she started to serve Jesus and his companion. Pero dito po makikita natin na si Pedro po ay meron na pong asawa during that time. Ibig sabihin, nangingisda po si Pedro not only for himself, but also for his family. Kasi po siya po ay isa ng provider. Kailangan mag-provide po siya during that time. So Peter was a man who was not working only for himself. No? So ito po yung nagre-represent, mga kapatid, ng ating mga buhay. No? Ng ating mga pinagkukuhanan din ng ating mga resources. No, si Pedro po, ang resources po niya ay yung pangingisda. Sa atin po, ano po ang trabaho po natin? Anong trabaho mo, Ye? Sa office. Ikaw, Sir Joel. Sa office din. Bro, anong... Sa coffee. Itcha. Office. Pastor. Photography. Di ba? Nanay Dory, sapatos. Di ba ho? Gumagawa ng sapatos kayo na, di ba ho? So ano ho ang resources na, meron ho ba lahat resources dito, di ba? Kahit paano po meron po tayong mga nakukuha na mga resources. Ganon din po si Pedro. Siya po ay nagtatrabaho para makapag-provide sa family niya. Pero during this time, wala po siyang huli. No? So, hindi naman po katulad natin, may sahod na alam na, yun talaga, pag wala kang huli, wala kang income. Sino po ang nakaka-relate kay Pedro na minsan kahit trabaho ka ng trabaho, parang walang naibubulsa, parang walang savings, nauubos lahat sa Starbucks. Hindi. Naubos lahat sa bills, mga bayarin sa buhay. No? Ang dami nating mga kailangan bayaran. And sometimes, kahit trabaho ko ng trabaho, parang wala kang nahuhuling isdat na itatabi. No? Can we relate to Peter? Parang natapos na yun na yun. Sumweldo ka tapos wala na. Yun na ba yun? No? Alam niyo po, kung nakaka-relate po tayo kay Peter, mauunawaan po natin yung sitwasyon po niya. Kasi wala siyang huli. No? So, ibig ko po sabihin dito, mga kapatid, marami tayong ginawa or ginagawa, patulad po ni Peter, trabaho tayo ng trabaho. Minsan, nagpo-put up tayo ng business, pero it seems na yung business na tinayo natin dito, hindi po nag-boom. Sino yung nangyari, nakasubok na gano'n? Nag-business, pero hindi nag-boom. Ako lang? Madami po, parang, try natin to, try natin yan, ganyan, ganito. Ha? So, tinda ng yelo, tinda ng ice candy, tinda ng itlog, ano pa, ang pwede nating itinda. No? Try nang try, pero hindi nag-boom. And yet, it seems na hindi po tayo makapag-breakthrough. I think we can relate to Peter. No? And ako po mismo, yung aking experience po, ang dami po namin sinubukan, invest dito, invest po dyan, subok ng ganito, subok ng ganyan, and kapag yun po ay nag-fail, of course, madi-discourage ka. No? Madi-discourage ka. But again, those trials ay ma-appreciate po lang natin yon kapag naiintindihan po natin at natututo po tayo sa mga bagay na yon. Amen po ba? Meron pong isang tao na ang pangalan po niya ay Viktor Frankl, para may L kasi siya sa uli. Siya po ay isa pong Hudyo
At siya po ay nag-survive sa consecration camp. Kung pamilyar po kayo doon, ay yun po ay yung mga panahon na tinutugis po ng German Nazis ang mga Hudyo sa buong mundo. And nag-survive po siya. At pagkatapos po nun ay nagsulat po siya ng libro sa suffering na yon. At ito po yung isa sa mga sinabi niya. Basahin po natin. Sabi niya, suffering ceases to be suffering at the moment it finds a meaning. Ibig sabihin, yung trials daw natin sa buhay, yung pagsubok natin sa buhay, yung mga failures natin sa buhay na akala natin failures, ay magkakaroon lang po ng progression kapag naiintindihan po natin kung bakit natin pinagdaanan yung bagay na yon. Ma-appreciate lang natin ang bagay na akala natin curse. Pero yun pala ay may plano ang ang Panginoon sa atin. Ibig sabihin po, akala natin yung pagsubok na to ay para mapabagsak tayo sa ating pananampalataya, pero yun pala ang magdadala ng kaayusan ng plano ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, I started to work at 16 years old. Hindi na umabot sa 18, yun yung legal age. Ano? Nag-work po ako sa Jollibee as a fast food crew at 16 years old. However, during that time, nag-quit po ako kaagad. Halos one week lang ata akong pumasok. Kasi napansin ko, ubo ako ng ubo. So, nagpa-check up ako and I found out that meron na pala po akong severe tuberculosis. Kasi hindi po healthy and, so, hindi ko na po natapos yung aking college. Ang una ko pong course ay IT. Mataas po sahod ng IT ngayon. Mataas kasi technology, di ba? Sabi ng nanay ko, mag-IT ako. Sabi ng lola ko, mag-fine arts ako. So, madaling salita, hindi ko natapos kung ano man yung mga yan. Nagsubok ako mag-multimedia arts way back 2002 to 2004. Pero failure. Sabi ko, saan ako pupulutin ito? It seems na walang patutunguhan ang buhay ko. Kasi 'di ba? Anong papatunguhan ko? Alam niyo po, one time kausap ko po si Mrs. Sabi ko, kung sakaling nakapagtapos ako ng IT, IT ako ngayon, wala ako dito ngayon. Tama po ba? Kasi marahil nagtatrabaho ako sa ibang bansa or nandito ako hindi ko po siya nakilala. Wala po yung mga anak namin. Marahil meron po akong ibang pamilya ngayon. Okay? But during the time of desperate moments, there I found Jesus. Kasi wala na akong mapuntahan, wala na akong pag-asa, parang asan pa? Ano na next? So I started to walk and then sa paglalakad ko po ay nakita ko po ang isang Christian church. At nakakilala na po ako nung high school but nanlamig. So nakita ko yung church, para akong hinahatak pabalik. Halika. Pumasok po ako noon at bungi-bungi ho yung aking ngipin. Kasi wala naman akong pagkukuhanan, di ba? Nakita ko po si Apple, pero hindi naman ako na-inlove, ano? Ano lang sila, alam niyo yung traditional na mga youth, oy, hello, ganyan. But ever since, hindi na po ako umabsent ng church. Kasi nahanap ko yung purpose ko ulit. I found peace. Wala na akong ibang pupuntahan kung hindi ang ating Panginoon. Nag-involve po ako sa ministry. Nag-mission po kami sa Pangasinan. I met a man named Christian Piano. Sa mission po namin. Pagbalik po namin sa Manila, finalo up ko po siya, nagkita kami. Paano kaya kung natapos ko yung IT ko? Wala. No? Kung wala si Christian dito, wala si Isabel dito, wala si Tita Grace dito, wala sila Amil dito kasi hindi naman ikakasal dito. Wala sila Chachi dito. Ang dami hong pwedeng mangyari na akala ko wala na. Pero dinala po tayo ng Panginoon sa mga ganitong mga pagkakataon.
And hindi po lahat na nangyayaring hindi maganda sa atin, ibig sabihin ay yun na yung end of story. Hello? Nanonood ba kayo ng pelikula? Di ba? Hindi naman palaging okay. Pero alam niyo po mga kapatid, ganun din po sa atin, kwento ng buhay. May mga bagay po na pinapadaan tayo ng Diyos so that we can see His power in us. Katulad nun ni Pedro. Professional yan eh. Maski isang isda wala. Pero that moment, very perfect moment, he found Jesus. Hindi ho ba? I remember a story, I don't know if nakwento ko na po sa inyo dati ito. It's a story of a family who lost a horse. Tumakbo ho yung kabayo nila. Sabi ng mga kapitbahay, ang malas naman ito. Cursed! Curse yan! Iniwan ka ng kabayo mo. After ilang days po, bumalik po yung kabayo, may kasamang mga kabayo. Sabi ng mga kapitbahay, alam niyo naman mga kapitbahay, blessing, blessing yan! Dumami yung kabayo mo. Ngayon po, since wild yung mga kabayo, yung anak po nitong lalaki, yung anak po nila, training po yung kanilang kabayo na mga bago. And sa pagtitraining po niya, ay nahulog po siya at nabali po yung kanya pong paa. Sabi ng mga kapitbahay, naku, curse yan. Malas yan. Kasi nabali yung ano eh. And dumating po ang war. I think this story came from China. Dumating po ang war at lahat po ng mga lalaki ay inatasan po makipagdumalo sa giyera. Yung mga kapitbahay na anak nila dumalo dun sa giyera. And yung giyera na yon ay ultimatum. Alam na hindi po sila magwawagi. Alam niyo po, nung nakita po ng mga recruiter yung pilay na lalaki, sabi niya hindi ka pwede sumama sa war. Sabi ng mga kapitbahay, blessing pala. Yung nito. Kasi, yung mga anak namin, isi-send out doon, sure ball, mamamatay na. Pero yung anak mo nandyan pa rin. So, who knows? Sabi ng lalaki, who knows? No, hindi po natin alam ang mga bagay-bagay. That's why we have to trust the Lord Jesus, whatever happens, what happened to us. Amen po ba doon? Kaya maganda nangyayari sa atin, kaya hindi maganda kapag alam natin at kilala natin kung sino ang Diyos sa buhay natin, no? We know who is our source. Then, magiging maayos po ang lahat. Naalala niyo po yung isang kwento po ng, I think, Indian woman. Ano siya? Inis na inis siya kasi meron po siyang flight na kailangan habulin. Naiinis siya, galit na galit siya. Na-late po siya, hindi po siya nakasama sa flight. Pero yung plane na dapat pong sakay niya ay bumagsak. At siya lang po yung tanging nag-iisang nakaligtas dahil hindi nga po siya nakasakay. So who knows? Hindi po natin alam. Diba? We have to trust the Lord Jesus. Sabi ho ni Pedro, Luke chapter 5, verse 5, sumagot si Pedro, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat. Point number 1 na gusto ko pong makuha po natin ngayong umaga is that obedience is the key. Kailangan po natin na sundin ang mga words ni Jesus sa atin. Katulad po ni Pedro. Wala Lord Wala master, wala teacher Pero dahil sinabi ninyo, di ba? Si Jesus po ba ay, ano po ang profession? Ano po? Karpentero. Kapag ikaw ay mangingisda at sinabi ng karpentero yon, parang, wait lang, medyo hindi tama, ano? Pero dahil nirecognize ni Pedro ang voice ni Jesus, sabi niya, Lord, dahil sinabi mo, ilalatag ko yung lambat.
And alam naman po yun nangyari. Ganun nga ang ginawa nila, nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan nasa kabilang bangka upang magpatulong, lumapit naman ang mga ito. At napuno nila ang dalawang bangka, ano pat halos lumubog ang mga ito. God's word, God's voice is the key to show that He is our source. No? Personally, when I came to this verse, na-encourage po ako. Kasi ilang taon na ho ba tayong nagpapagal? Ilang taon na tayong, nagdi-desire. Nagdi-desire na umasenso sa buhay, nagdi-desire na, Lord, ito po yung desire ng aking puso. Ilang taon na tayo nagtatrabaho para sana, Lord, ito yung ma-build up ko. Pero alam niyo po, during that time, sabi ni God, sabi ni Jesus, cast out your net. And then miracle happened. And sabi ko kay Apple, ano yung, inaantay ko yung sasabihin na Lord, gawin mo to. Kasi He can turn it around. Yung mga pagpapagal natin ng mukhang failure, He can turn it around. Amen po ba? Ang susi po is that we have to wait doon sa direction ng Panginoon sa atin. Magpatuloy lang po tayo, kapatid. Yes, there will be times of trials, times of testings, but hold on, and we have to ask Jesus for wisdom for His word, for us to obey His commands. Amen po ba doon? We have to obey the Lord Jesus Christ. Pangalawa po, mga kapatid, na point po natin, is that we have to acknowledge who Jesus is and who we are in Him. Ibig po sabihin nito, kailangan sa ating buhay po ay kilalanin po natin at alapin po natin ang plano ng Diyos. Sino si Jesus sa atin? No? Hindi po yung tuwing Sunday, kilala natin si Jesus. Di ba? Pero pag Monday to Saturday, ano na po ang buhay na meron po tayo? Di ba po? Jesus is not only our God tuwing Sunday, He is our God wherever we are. Sa mga nagtatrabaho po, tsaka nasa school, kung nasan po kayo, you are the church. Kasi ang church po, hindi po itong building. Sanctuary po ito. Pero ang totoong church po, ay tayo pong mga katawan ni Kristo. Kaya kung nasaan po tayo, we represent the church. Tayo po ay church. No? Kapag nagtatrabaho ka, di ba? Worship God. I-worship mo ang ating Panginoon. No? Anong trabaho mo? Sa office ka? Worship God. You represent Jesus, who we are, where we are. Kasi pag nakita ng tao yon, minsan di mo na nga kailangan na pakita na, uy, Christian ako, may Bible ako, marami. Kapal ng Bible ko. Hindi mo na kailangan sabihin. Pag nakita nila yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, sila na mismo yung magsasabi, anong meron sa taong ito at ganito yung kinikilos niya. Di ba? Anong meron, bakit super caring ng taong ito? No? So I challenge you, wherever we go, acknowledge Jesus in our lives. At dito po sa story natin, inamin ni Pedro yung kanyang kahinaan. Luke chapter 5 verse 8, nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Hindi po siya nagmayabang na, ito ako. Hindi po. Ang pinakita po ni Pedro, siya po ay isang makasalanan. And that represents humility in us. Pag nagkakamali tayo, pag humarap tayo sa Diyos, wala po tayong maitatago sa Kanya. And we have to say, Lord, ito po ako. Pag nagkamali tayo sa desisyon, sa buhay po natin, humarap po tayo sa Panginoon. May pagkumbabaan ng loob. Na, Lord, hindi po ako worthy, but your love sustains me. Kayo po ang nagbigay sa akin ng buhay. Alam niyo po, darating sa buhay natin, sa punto ng buhay natin, parang
parang nagkamali ako. Sobrang dami, hindi na ma-count. Pero every time that we go back to Jesus, laging nandun yung kanyang pagyakap, pagpapatawad sa atin. Alam niyo po kung ano yung problema. The problem is if we do not recognize the need of Jesus. Yun ang problema. Na hindi ko naman kailangan si Jesus eh. Tuwing Sunday lang, okay na yun. Pero Monday to Friday, I have my own life. I carry my own life. Yun ang problema. Diba? Kaya pagdating ng Sunday, mababaw. Mababaw yung transformation. Bakit? Kasi tuwing Sunday lang eh. Diba? How about your life outside the church? Si Pedro po, inamin po niya sa Panginoon, Lord, lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. God showed Peter who he is sa kanyang buhay. Hindi lang po siya source ng financial, pero lahat po ng aspeto ng kanyang buhay. Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dependency sa ating Panginoon. Matuto po tayong magpakumbaba. No? I don't know about you, pero pag napapansin ko na medyo na out of track ako dun sa will ng Panginoon sa aking buhay, wala na akong ibang pinupuntahan kundi ang salita niya. No? I would spend time with Him, pray. Kasi kapag lumayo ako, lalo ako maliligaw. Pag lumayo ako, lalo akong mapapalayo sa plano ng Diyos. Instead na tumakbo palayo, tumakbo tayo papalapit sa Diyos. Amen po ba doon? When we find ourselves in doubt, questioning yung direksyon natin sa buhay, yung gagawin po natin, we have to turn to Jesus and ask Him to come, to reignite the fire in us. Alalahanin po natin yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Magpakumbaba po tayo, kapatid. Kasi hindi po tayo i-reject ng ating Panginoon. Hindi po tayo i-reject ng ating Panginoon. Number 3, ano po yung matututunan natin? Trust and follow Jesus. Sabi po niya sa Luke chapter 5, verse 9 to 11, nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sila Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Nang maitabi nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila lahat at sumunod kay Jesus. So, this represents, mga kapatid, na nagtiwala si Simon. Kasi pwede na eh. Okay na sana. Alam niyo po ba na pwedeng i-reject ni Simon yung panawagan ni Jesus? Diba? Sabi ni Jesus, sumunod ka sa akin at ikaw ay manghuhuli na ng tao. Ibig sabihin po nun, hindi yung tao yung huhulihin. Ibig sabihin po nun, for the Lord Jesus, for the kingdom of God, ikaw ay gagamitin ko para sa aking kingdom. Pwede pong i-reject ni Jesus yun, ni Peter yon. At sabi niya, hindi Lord, okay na ako dito. Dami kong huli Lord, ibibenta ko pa to sa ano eh. Di ba? Madami na akong blessing. Oy, Master, thank you Pero Peter decided to obey and follow the Lord Jesus Christ. Sa taon na inilagay po ng ating Panginoong Hesus, kasama po si
Pedro until such time na si Pedro po, mga kapatid, although nagkamali siya, alam niyo nagkamali si Pedro eh. Dininay niya si Lord. Dininay niya si Lord. And after denying Jesus, nung nakita niya patay na si Jesus, saan pumunta si Pedro? Saan pumunta po? Siya po ay bumalik sa pangingisda. Kasi yun yung alam niya eh. Wala, namatay na yung aking Panginoon. But then again, after Jesus rose from the dead, nasa pampang si Jesus, kumakaway siya, ay! Diba? And then when Peter saw it, sobra pong na-miss niya ang Panginoon. And there, kinausap po siya ng Panginoon, Peter, do you love me? Yes, Lord, mahal ko po kayo. 3 times, tinanong ni Pedro. And sinabi ng Panginoon, ihanda mo yung sarili mo sapagkat hindi madali. You know how Peter died? Si Pedro po ay namatay by, ganun din, crucifixion. Pinako din po siya sa krus. Pero sabi niya, hindi ako worthy na may pako katulad ng aking Panginoon. Siya po ay crucify or pinako sa krus ng nakabaliktad. Pero hindi niya na po dininay ang ating Panginoon. You see, from a simple, halika, I will make you fisher of man, to the point na si Pedro po ay namatay para sa ating Panginoon. And he knew, alam po ni Pedro na lahat ng bagay dito sa mundong ito ay temporary lang. At hindi niya po pagpapalit yun sa relasyon niya sa Panginoon. Sa atin po, mga buhay, maaring meron pong tawag ng temptasyon na tayo po ay pagpalit yung relasyon natin sa Diyos sa karangyaan ng mundong ito. Huwag po natin gagawin yun. Sapagkat lahat po ng nakukuha po natin dito sa mundo, iiwanan din po natin. Diba? And take note that God is our true source. Kahit okay ka ngayon, pero ano yung assurance mo na sa future, okay ka pa rin. Diba? Kaya po, ang pinaka-source po natin ng lahat, kalakasan, ng strength, ng buhay, ng financial natin, ay ang ating Panginoon. Yun po ang nakita ni Pedro. Hindi niya tinagnan yung maraming isda na nakuha niya. Yun po ay resources lamang. Pero nakita niya ang true source ay ang ating Panginoong Diyos. Amen ho ba? Huwag po tayo masisilaw dun sa pagpapala na nakukuha po natin. Masilaw po tayo sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sa ngayon po, do we recognize, as I end this message, do we recognize that our source is our God in heaven, our Father. No? Sa panahon po ngayon, mga kapatid, may mga naririnig po tayong mga war. Mamaya, i-check natin ano ng status. Diba? Ang dami hong hirap sa buhay na ito. Hirap makahanap ng trabaho or minsan, nagtatrabaho tayo pero ang parang baba ng productivity natin. Katulad ni Pedro, buong araw siya, buong magdamag siya na ng isda. Pero wala siyang nahuli. Tayo parang gano'n, no? Minsan yung buhay natin, parang trabaho tayo ng trabaho, pero parang empty. Parang, ano kaya ang meron? Sabi ko po sa inyo kanina, not unless na makita po natin yung true purpose natin sa buhay ng ating Panginoon. Then that's the time, mga kapatid, na marirecognize natin ang Panginoon. God is faithful. Amen po ba? Alam niyo minsan kahit na tinitignan natin, hindi natin na-recognize si God na true source natin, He is still faithful. Nagpo-provide pa rin sa atin. Kaya, this morning, kung uwi po tayo,
At kung meron man tayong mabibitbit, yun po ay i-recognize po natin na ang Diyos ay ang pinagmumulan ng lahat ng meron tayo. Praise God sa mga binigay niya sa ating mga source of income, mga resources po natin. Pero wag po natin kakalimutan na siya po ang talagang nagbibigay sa atin ng lahat ng ito. Amen po ba? Tayo po'y tumayo, tayo po'y aawit. Thank you, Jesus. Mahal niyo po ba ang Diyos? Pero mas mahal niya po tayo. Kasi kailanman po ay hindi niya po tayo pinabayaan. Yung pagmamahal po natin sa Kanya, maaaring limited lang. Pero ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, unlimited and until eternity. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Awitan po natin siya. Thank you, Jesus. You alone, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing Napakabuti mo, O of the Diyos, sa amin. goodness Salamat of po, Panginoon. God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness Napakabuti niyo, of Diyos, God. sa aming mga buhay po. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. Salamat, Panginoon, sa pakikipag-usap niyo sa amin. You have led me through Yes, the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life
goodness is running out, it's running out to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing po. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Meron ka bang pangangailangan ngayon, kapatid? Pangangailangan sa pinansyal, pangangailangan sa iyong emosyonal, sa iyong pisikal, maaaring espiritual ang pangangailangan mo ngayon. Or peace of mind in your mind, in your mental strength. Naguguluhan ka na ba sa dami ng kailangan isipin? Tandaan mo, kapatid, God is our source. Pag tayo lumapit sa Kanya, kapatid, makikita natin ang kapangyarihan niya. Bagamat maraming pagsubok, maraming suffering, marami tayong hindi natin akalain na yun pala ang maaring ipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya. Katulad ni Pedro, kapatid, magdamag siyang walang huli. Very discouraged, ang ginagawa na lamang niya ay naghuhugas ng net. Kasi wala na eh. Pero during that time and during that moment, he heard the words of Jesus. Go to the deep and cast out your net. Meron mang siyang doubt, kapatid, dahil maghapon, buong maggabi na siyang nanghuli. Pero sabi niya, dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin ko. And yun po, ang dapat po nating antayin sa ating buhay. Instruction ng Panginoon sa atin so that we will be able to see His power work in us. Meron ka bang kahinaan, pagsubok sa mga oras na ito? Hayaan mo ang Diyos, ang kumilos sa Kanyang kapangyarihan so that in our weaknesses, God's grace, God's strength can be seen in that particular area of our life. All we have to do, kapatid, is to obey the Lord. Acknowledge Him as our Father, as our God, na hindi po tayo pababayaan, no iiwan kailanman. The God who restores, the God who will put order in our lives, the God who will put us back in our track kung tayo po ay naliligaw, the light of the world, the Lion of Judah who will protect us, our provider, Jehovah Jireh, our healer. Hallelujah. We have to acknowledge Him in our lives. He is the mighty God of our lives, our banner. Siya po ang nagbibigay ng lahat ng bagay sa atin, kapatid. We have to acknowledge and ask Him
and be humble enough to say, Lord, hindi ko na po kaya. Ipinapaubaya ko na sa inyo, nilalatag ko na sa inyo ang aking damdamin, ang aking isipin, Panginoon, ang aking mga kakulangan, Panginoon. Kayo po ang Diyos na nagsasabi, you are faithful. We have to acknowledge God's power, God's move in our lives. Obey, acknowledge Jesus, be humble enough. And lastly, kapatid, we have to trust. Trust in the Lord Jesus. Na hindi niya po tayo ipapahamak sa lahat ng circumstances ng buhay po natin. Hayaan mo na pagtiwalaan natin ng Diyos na siyang magbibigay ng peace that transcends all understanding. Kaya kahit ano man ang mangyari, kapatid, sa paligid natin, maging magulo man, basta alam mo ang Diyos, ang source ng buhay, ang source ng pag-asa, source ng lahat, ay hindi tayo mababagabag sa buhay na ito. Maraming salamat, Lord. We acknowledge you in our midst. Na-acknowledge kita sa aking buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa inyo po, Panginoon, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, maitaas kayo sa aking buhay. Hallelujah. Palakpakan mo ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan mo siya. Hallelujah. Kung ano yung ginawa niya sa buhay mo, yun ang ipalakpak mo sa Kanya. Because He deserves to be praised, to be exalted in the highest. Palakpakan mo siya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. You are our source. Hallelujah. We declare that in our lives. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, be the center of our lives. Bless us, O God, so that we will be blessing to others. Lalabas po kami sa simbahang ito, Panginoon, na dala-dala po namin kapayapaan, kagalakan, Lord Jesus. The peace that transcends all understanding, that no matter what happens, you are in control of everything. Thank you, Lord God. And we receive this. Selyuhan niyo po ito sa banal ninyong dugo, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, and Amen. God bless you po. And see you po next week. And kain po muna tayo.